Okay. So, para sa mga nagtatanong mamaya, about sa 5 or more missing buildings, para sa mga nakapagtrabaho na previous, guys, yung link kung saan yung i-record yung mga task, kasi napaka-importante ito. Okay? Kung saan nyo i-record yung mga task which has 5 or more missing buildings, dito nyo po i-record dyan, may record here dito, i-click nyo lang po yan, and then lalabas po yung link sa baba. And mamaya, dyan nyo i-record yung mga task which has a 5 or more missing buildings. Okay? Maglagay lang kayo ng screenshot, tapos yung building number. Copy? Okay. So sa mga nakapagtrabaho na previously sa DTM tabs, hindi po ito iba sa ginawa ninyo previously. Okay? First, you have to check for the map kung meron siyang 5 or more missing building or may mga big missing buildings sa task, and then i-record nyo doon and then work on it normally right after. Okay? We only have to mark for this tab sa DTM. Hindi tayo magmamark para sa missing building, hindi tayo magmamark sa may mga big errors kung nakapagtrabaho na kayo dito previously din. Okay? I-mark lang natin dito is yung DTM or mga spots which is na-hit yung mga bahay or tumama sa mga bahay. If ever nasa road, if ever nasa pavement or any man-made features, huwag nyo pong i-mark yung DTM neto. Okay? Sa mga hindi pa po nakapag-work sa DTM tab, okay, you have to click letter R para lumabas po ito. Okay? So kapag lumabas po ito, as you can see, meron po diyang mga dark and bright spots, yung mga sudden change in color. Okay? If ever yellow or red or blue, tapos biglang nag-iba yung kulay ng area na yon. So doon po tayo magma-mark. Like for example, para sa mapa na to, this one, mga sudden change in color. Okay? Tsaka ito yung part na to. Pero hindi naman po sila nag-hit sa mga bahay, so wala po kayong po problemahin doon. We only have to mark for those DTM spots kung naka-hit po siya sa mga bahay. And as you can see sa mapa po na to, wala naman po DTM na naka-hit sa bahay, so pwede lang po natin ipasa to. Kukuha muna tayo nito. May tanong po ba kayo para sa tab na to? Any questions for now? Boss, yung dun sa sa manual, siguro yung sa number 1. Number 1. Palitan na lang siguro natin to ng word na around the building. Siguro much better kung Okay. touch so, siguro. So sa banner, you mean? Opo. Okay, sige. Ano ba nakalagay ngayon? Sorry, si A nung setup nito. Okay, around the buildings. Palitan na lang natin. So guys, again, mamaya na Carlos papalitan ko. Hindi po natin i-mark yung mga DTM dito or yung mga spots po which is sobrang lalaki. As you can see, meron po dyan sa ating training material sa baba kung ano yung hindi natin pwedeng gawin. Which is eto, yung mga malalaking spots. Hindi po natin, saan ba yun? Eto. Yung mga malalaking spots na to, hindi po natin i-mark to. We only have to mark for those tiny tidbits na mga spots which is na-hit yung mga bahay. Hindi na po ito considered as to be marked. Okay? And pangalawa, ito. This one, the spots are too obvious to capture. Okay. Kapag hindi sobrang obvious yung spots, okay? Kung guni-guni nyo lang yung spot na yon or tingin nyo lang, tamang hinala lang kayo, huwag nyo na pong i-mark. We only have to mark for those spots na too obvious. Okay? Kung hindi lang din naman masyadong obvious, wag nyo na pong i-mark. Cancel na po natin yon. Okay? At saka isa pa po pala, previously din, may mga nakuha kaming mapa which is out of grid na. Guys, meron po rin po tayong grid rules para sa tab na to. If ever yung spot is labas po ng grid ninyo, huwag nyo na pong i-mark. This lang. Okay? Kapag nasa top or nasa left, huwag nyo na rin pong i-capture kasi po para po yan sa kapitbahay. Okay? And then sa mga nag-mark ng box para sa spot, cancel din po yun. Wala pong magmamark ng box sa mga spots na to. Okay? Kasi previously, ganun yung ginagawa natin eh. Pero for this tab, hindi po natin gagawin yon. We only have to capture the shape of the spot. Okay? Tsaka isa pa yung hindi natin pwedeng gawin
is ma-miss yung mga spots. Okay? If ever na-hit po sila, uulitin ko, if ever po na-hit po sila sa bahay, make sure po to capture for them. Okay? Yun lang po yung mga hindi natin pwedeng gawin para sa tab na to. Hanap muna tayo. Okay, for this one, wala naman. Okay, this one. This map right here. Hahanapin po natin dito yung pinaka-obvious po na spot. Ano po bang spot na hinahanap natin? Yan po yung mga sudden change in color. Okay? Like for example, blue siya, tapos biglang naging red sa area na yon. Or blue siya, tapos biglang naging dark blue. Kagaya nito. Yun po yung i-capture natin. Pero, yung twist po sa rules natin is kapag hindi po ito na-hit ng building or hindi po siya na-hit or natamaan ng building, wag na wag nyo pong i-capture. Kasi previously nga, yung ginagawa natin sa DTM na to, kina-capture natin kapag yung spot is nasa man-made feature. Okay? So wag na po natin ka-capture yan, not unless if na-hit po niya yung bahay. Okay? Like for example, this one, yung area na to, diba? Meron diyang mga area which is much darker yung kulay red. Okay? Which is this one. Ano ba to? This one. And this one. Diba? Yung mga area na to, mas define yung kulay red nila. Okay? Yung gagawin na natin, hahanapin natin or titignan natin if ever na-hit siya ng building. If ever na-hit siya sa building, the only thing we need to do is to capture it as such shape nung spot na yon. Okay? Yung ginagawa ng iba dito is ginagawa nila, kiniklik nila yung mask para mas ma-define yung kulay ng mga spot na yan. Kagaya niyan. Okay? Hanap tayo ng ibang mapa which has mas klaro yung DTM. Para dito wala naman. Pasa na lang natin muna yan. Same goes with this one. Saglit, hanap man muna tayo ng mapa which is mas clear yung DTM. Any questions for now, guys? Mas gaano po kalaki yung spots na consider 1/4 po ng green? Yes po. Okay? Yun po yung i-consider natin na kakapture kasi as you can see, bawal nga i-capture yung sobrang laki ng spot. Okay? Like for example, this, sakop niya na yung 3-4 na grid. Diba? Ilalagay mo natin siya dito sa grid na to. For example, puno niya na or na-occupy niya na yung 2 grid na to. So, hindi na po natin kailangan i-capture yung mga ganyang kalaking spots. Same rules. Nakalak na ba yung meeting, sir? Kasi meron akong member na DC daw din. If ever ganon, mamaya na lang, train nyo na lang sila. Tapos, papapasukin natin dito sa tab. Send nyo na lang sa akin yung list. Make sure nyo na lang din na kumpleto yung list ninyo. Hindi yung paputol-putol. Kasi, baka bibigyan nyo ako tig-isa, tapos may isa ulit, tapos may isa ulit. Okay. Okay, this one. So, hanap tayo ng spot again, which is natamaan yung bahay. If ever, guys, na parang mga mist na lang yan, or kagaya nito, yung kulay na to, yung nag-fade na to na area niya, yun yung tumama sa bahay, wag nyo na pong i-capture. Yung hinahanap po natin is yung sentro niya talaga yung bahay. Okay? May mga mapa dyan kagaya nito, which is wala naman tayong imamark. Kung wala tayong imamark, ipasa nyo na lang. Basta make sure na na-check nyo po iyon para sa mga DTM. And, isa pa po pala, before you start working, okay? Before you start working, kasi naka-DTM yan eh. Nakaganito yung itsura ng mapa pagpasok sa inyo. Make sure to check if meron 5 or more missing building bago kayo magtrabaho. Tandaan nyo po yan, napaka-importante po ng rules na yan. Kasi error po natin to previously sa quick building repair, existing tab. Okay? Yung mga maraming missing building. So ngayon, pinapahanap ni Sir Pauline yung mga mapa na yon which has an error or which has a 5 or more missing building. Excuse me, sir. Yes. Pag malaking building, sir, tapos maraming layer, consider ba yan, sir? Yes. Pwede po natin ilagay yan. Okay. Spots po nag-capture and building first time po. Okay. Uulitin ko lang, Madam Patricia, yung i-capture po natin is yung spots lang po na tumama sa mga building. Hindi po tayo dito magka-capture ng mga missing building kasi as you can see po, wala po tayong category na draw missing building. Okay?
The only thing we need to do is to find those maps na may mga 5 or more na missing building. So for example, kagaya nito, this one is a missing building. Tapos yung katabi niya to, missing din. Tapos missing din to, ito, tsaka ito. So 5 na sila. Okay? If that is the case po, kumuha kayo ng screenshot ng mapa na to, ilalagay nyo po dito. Okay? Pumunta kayo dito sa training material, sa pinakataas, again, meron dyang record here. I-click nyo po yan. Lalabas po yung link kung saan nyo po i-record yung mga task na merong 5 or sobrang missing building. Tapos, lalabas po ito. From here, ilalagay nyo po sa baba yung screenshot ng mapa ninyo, tapos yung building number. Kung hindi po kayo marunong kumuha ng building number, how to get your building number is napakasimple. I-click nyo lang po yung mapa ninyo, tapos mag-click po kayo ng Shift C, tapos pumunta po kayo dito, click nyo lang Control V, and then ilalagay po yan dyan, yung building number or building number ng mapa ninyo. Okay? Tapos yung screenshot, and then submit nyo lang pagkatapos. Patricia? Okay. So, i-record lang natin yung may mga 5 pataas na may mga missing building. Okay? Kung kagaya nito, isa lang naman, 2, 3, huwag nyo na pong i-record. Okay? And pagkatapos nyo mag-record na yan ng mapa ninyo, work on it normally. Okay? So, click natin letter R para lumabas yung DTM mode, kagaya nito. And from here, you have to check those dark and bright spots na mga tumama sa bahay. If ever wala, kagaya nito sa area na to, as you can see, wala naman pong clear na mga spots dyan sa area na yan, wala po tayong i-mark dyan. Okay? Hanap tayo sa ibang grid. Okay, this one. Okay. Ito na lang yung pinaka-closest thing sa pwede kong ano sa inyo. Like for example, this one, tumama siya sa bahay na to. 'Di ba? So kapag yung spot is tumama sa bahay, the only thing you need to do is to capture the shape of the spot. Hindi niyo pwedeng gawing box yan or gawing ganyan. Okay? Hindi niyo pwedeng gawin yan. The only thing you need to do is to capture the shape of the spot, and pagkatapos niyan, okay na po yan. Are we clear? Okay. Yung siguro, ano lang, yung kasya sa isang grid, okay? Na 5 mga missing building. Kasya sa isang grid, kagaya nito. Okay? So again, hanap tayo. As you can see guys, konti lang naman yung spots sa tab na to. Hindi ito kagaya ng previous tab na ginawa natin. Okay, yung previous tab parang Dalmatian yung mapa. So para dito konti lang naman. This one, as you can see, spot din po ito. Pero sobrang laki na po nito eh. Okay, sobrang laki na po. Wag na po nating i-capture. Yung mga maliliit na spots lang po. Yung mga sudden, may mga sudden changing color. Ito po, hindi po ito sudden changing color ha. Okay? Kasi as you can see, nagfe-fade yung kulay. So para dito, ignore lang natin yan. Pasa ko muna yung mapa na yan. So this one. Maghanap tayo ng missing building. Kung meron, 5 or more. If none, click letter R. Okay? And then from there, check ninyo yung mga spots. Ito, may spot po tayo dito. Pero as you can see, ito po yung spot natin. Tsaka ito. Okay? So for these spots, malayo naman po yun sa building. Hindi po siya tinamaan ng building. So we can ignore for that. This one as well. Hindi rin siya tumama sa bahay. So, we can ignore for that. Ito din. Saka ito, hindi rin tumama sa building. So, hayaan na natin yan. Yan, pwede na natin i-pass yan for now. Okay. Ito, yung spot na to, hindi rin tumama sa bahay. Oh, hindi tumama sa bahay, so pwede nating ignore yan. Same goes with this one. This one as well. Hindi rin tumama. Pwede rin natin ignore yan. Check natin kung may 5 or more na missing building. 2 lang naman to. 1, 2. Wala na rin naman.
So, ito, pwede na natin itong ipasa for now. So, guys, any questions? What if may missing building for less tinamaan ng spot? Okay. So, for that, wag na rin po muna nating i-mark yun kasi wala po siyang artery. Sorry, Slim Shady. Guys, any questions? Nagtanong kayo, wala? Clear ko lang, boss. Bali kapag gaps building, then nandun yung DTM error. No marking na. No marking lang po. Okay. Noted. Boss, regarding sa pag-mark or pag-label, wala ba tayong like fast clicking or click-click lang talaga yung yung gagawin natin? Pwede naman kayo gumamit ng letter G. Hindi kayo kasi pwedeng gumamit ng box kasi hindi mo masasakop yung Okay. spot na maayos. Sige, pwede pa naman. Pwede kami yung gumamit ng letter G, pwede rin kayong gumamit ng letter D. Okay, kung marunong kayong gumamit ng letter D, ewan ko lang kung gumagana for this tab. Okay, gumagana naman siya. Pwede kayong gumamit ng letter D. Clarify ko lang, Jack, yung isa pa. Example, yung isang malaking building is inabot ng 2 to 3 grid, then nandun yung dark spot mismo sa building, capture pa rin yun. Okay, capture pa rin natin. Pero kung sobrang laki na ng spot, syempre hindi na. Example, Maliit naman, 2 to 3 grid ang sinakop niya. Kasi malaki talaga yung building. Spot. Oo, malaki talaga yung building. Ngayon, nandun talaga sa building yung spot. Kung mga kagaya nito kalaking spot, siguro pwede nating i-capture. Pero kung sobrang laki na rin naman, hindi na natin matatawag na spot yon. Diba? Kung mga kagaya din naman nito, hindi na natin matatawag na spot ito. Kahit isang building lang siya, boss? Wag na. Kung ganito, sobrang kalaki, wag na nating i-mark. Okay? Kung mga ganito kalaki, pwede pa to. Ito, pwede pa tong i-mark kapag malapit ito sa building. Diba? Tsaka nakikita ko, hindi yan, yung tab na to, hindi to kagaya nung tab na ginawa natin previously, na sobrang dami ng spot. Konti lang yung spots, Diba? Mas malinis nga yung mapa ngayon. Nung nakaraan, parang Dalmatian. May second training ka pa mamaya. Yes. Tawag po dun. Kapag po may spot, kaso may missing building, kailangan pa rin pong markahan. Wag na po. Huwag na rin po ba? Okay, wag na nating i-mark kasi magbe-base pa rin naman tayo sa features na to or sa artery. Okay? So hindi natin makikita din yung artery kapag nag-click tayo ng letter R kung wala po siyang label. Okay? And boss, every time po ba tayo magre-refill or mag-open a new tab, mag-meeting po ba? It depends po. Kasi yung tab na to, hindi naman natin pwede i-open sa lahat bigla-bigla. Okay. And then, bayad pa din po ba if in case na magsasubmit kami na walang label? Like for example, wala talaga makita. It will be paid pa rin naman. It will be paid pa rin naman. Hindi naman po sa paggagawa sa atin yun ng walang bayad. Okay. But unless kung mas pushback ka, ayun, walang bayad yun. Copy. Apo, Jomar. Diba? Apply the task without orange labels. Hindi ko lang alam yung ating benchmark for this tab kasi hindi to na sabi sa amin. Okay? Kasi dapat ito ay mga sa sa special project unahan pero sobrang laki kasi ng mga DTM tabs ngayon which is i-open sa lahat. So if no more questions na guys regarding sa tab. Sir? If naiintindihan niyo po, pwede na tayo mag-start. Sir? Yes, Ricardo? Kapag big building po, pwede po kapag missing. Opo. Sige po, thank you po, sir. Don't forget, anong JP? Medyo confused ako, sir. Sabi, don't forget to mark the spots and submit. Anong confusion dyan? May attendance tayo. Guys, anong confusion? Sino yon? JP? Kapag mag-report, sir. Ganito po yan Wait lang. Sorry
just to clarify things, kapag merong 5 or more missing building yung mapa ninyo, pagkatapos ninyong kunin yung building number, ilagay dito, tapos maglagay din ng screenshot, isend nyo po ito or isubmit ninyo, gawin nyo na po ng normal yung mapa. Okay? Pwede nyo nang i-mark pagkatapos noon, tapos isubmit. Klaro? JP? Kaya sinabi, don't forget to mark. Sir, pag may building malapit sa spot, pero di naman tinamaan. Mark po ba yung spot? Syempre hindi, Cesar. Okay, hindi, Cesar. Kasi yung i-mark na nga natin ng mga DTM, kung naaalala ninyo previously, is yung mga tumama sa building. Okay? Checker ID, normal software. Yes po. Yes po, Sam. As long as pasok sila sa, sabihin na lang natin magkakadikit sila. Or magkakalapit. Kahit iwalay. Ilang beses ko nang, paano pag... Boss, clarification lang. Kasi kahapon, si Boss A, sabi niya, yung mga group of buildings na missing, di ba, i-report. And then afterwards, kung may spot daw, i-mark pa rin daw yung missing. Yung missing building. Oo. So ngayon, yung okay na, ignore na namin. Okay, sige, ganito na lang. Okay, kasi mas magulo eh. Kung gusto niyo nang i-mark yung may missing building na yun, i-mark ninyo. Yun lang. Okay? Paano kung may label sa spot? Okay, boss. Thank you. Pero ground, naka-label, wala namang building i-mark. Yung spot na yon, idikit mo sa noo mo, Vincent. Kasi ilang beses na ako nagsabi, hindi ninyo pwede i-mark yung spot kung wala po sa bahay. Paulit-ulit po tayo. Paano po yung spot? Nasa both, sa akin, tsaka sa neighbor. Wala naman sa... Mayroon po tayong grid rules, Amelita. Make sure to know the grid rules. Okay? So, if no more questions, guys, nagsasayang lang tayo ng oras natin dito. I want you guys to fill up this form. Wait lang. I want you guys to fill up this form. Site name na lang. Walang bahala sa email and then start na tayo magtrabaho. Pwede rin naman, Sam. Verify final queries speed in the output.